ingatan lang natin na huwag may stress yung transfer natin. Konti lang. Kalahating dakot lang na abono. Ayan. Push. Tsaka mga ka-farmers, pag nagtatanim tayo, sabi ng isang sikat na vlogger din na magaling sa pagkakalamansi, yung dugtungan po ng sayon, ito po yun, ito po yung main root, stock root natin. So wag nyo daw pong tatakpan ng lupa hanggang dito para hindi maglabasan yung mga sanga galing dito sa stock root natin, kasi yun na bandang huling lalaki at papatayin nyo to, itong dugtong natin, itong sayon natin. So kailangan hanggang dito lang, dito. Ayan. Hindi po ako magaling sa pagkakalamansi, at atin lang din po inaaral sa mga mas nakakaalam kung paano magtanim ng kalamansi. Pagkatapos lang ng ulan kagabi, maghapon ay halos magdamag ng ulan. So sinasamantala ko yung time na basa pa yung lupa. Yan. Yan guys, pumunta na isa, tuloy-tuloy natin hanggang dun sa may kabila. Ito yung isang butas natin. Sinisimulan ko ng punuin ng kalamansi itong lupa namin at saka ng mga fruit bearing trees para someday ito yung magiging retirement plan namin mag-asawa. Kung ako sa inyo guys, meron kayong maliit na lupa lang, huwag nyo nang patamnan ng palay o ano, kasi napakahina rin ng kita doon at saka malulugi ka lang yung maliit lang yung area mo. So simulan nyo ng patamnan ng mga kalamansi or papaya para sa matagal nyong hintayin, mga 6 months yung papaya, pero mapapakinabangan nyo na matagal, hindi kagaya ng mais or ng palay. Within 3 months sa harvest kayo, konti lang din yung magiging kita nyo dun kasi maliit lang area nyo. Pero pag sinisimulan nyo ng patamnan ng mga ganito kalamansi, sa tingin ko mas makakakuha kayo ng magandang kita. Disclaimer lang, pero sa tingin ko lang, hindi ako magaling, nagsisimula pa lamang, pero sa tingin ko mas maganda talaga itong mga kalamansi at papaya ang tatanimin. So maglalagay muna tayo ng paunang tanim na 20 kasi naka-order na kami ng another 40 seedlings ng kalamansi ulit para ilagay pa sa ibang area ng lupa.
Pwede pang tamnan ng kalamansi. Yan. Pag masyado marami abono baka mamatay naman. Konti lang. Saktong baon niya lang. Habang lumalak, ililipat natin. Yan. Makikita natin to within a few months. Makikita natin yung resulta dito. Pag naalagaan na mahigit at di magalaw ng kambing natin. May mga alaga rin kasi akong kambing. At sila yung nag-maintain ng damo dito sa ating lupa. Yan. So ito guys, kagaya nito, ito parang may tumutubong ano dito sa baba. So ito yung rootstock natin. Ang sabi nga nila, may tumutubo dito sa baba ng sanga. So hindi natin kailangan yan, kasi yan yung tutubo dito sa pinaka rootstock nya. So pag lumaki to, lumaki yan, yan. Pag lumaki yan, ito yung matagal mamunga. Yun ang sabi ng mga expert, ha? Disclaimer lang. Kailangan tanggalin yan na bumaga. Yan. Yan mga yan. Huwag kayong manghinayang kasi
ganun din yung kalalabasan, maghintay lang kayo na matagal, diba? Ang galing na yan. Pati ito medyo mababa na eh. Ito yata yung ano nyo, yung rootstock. Ito tanggalin na natin yan, tanggalin natin yan. Tira nyo na lang tong isang to, kasi sa tingin ko ito yung talagang ano nya, pinaka sayon. Yan, disclaimer lang para dun sa mga ano, natutunan ko lang to sa isang vlogger din sa taga Bulacan yata yun, I don't remember, pero sa tingin ko makatotohanan yung mga sinasabi niya. So wala masama kung gagayahin natin kasi sila yung mga eksperto. Tuturo natin kay Bayaw kung paano tamang pagtatanim, kasi baka nasa New Zealand na naman ako pagka nadagdagan ng iba pang mga seedlings. Siya ang aking taga pamahala dito sa kukunting lupa namin, so kailangan siyang turuan. Hamugab-gabura na dyan ko babam. Bila may mga bunga na yan. Maliliit lang to nakuha ni Mrs. na ano, seedlings. Yan. So meron kaming 20 na pirasong puno ng kalamansi ngayon dito. Hindi pa napuno lahat. Parating pa lang ibang order namin na kalamansi. Hamugab-gaburan di ko na Maliliit tong iba na nakuha ni Mrs. 1 foot lang. Ayaw namang alagaan yan, pero matagal kasi ang ano nito paglaki. Hindi kagaya ng mga large size. Yan. Ayan yung papaya, tabi ng kalamansi. Yun, intercrop ang tawag dyan. Yun. Hopefully lumaki na maayos itong mga tanim namin kalamansi ni Bayaw para meron kaming anihin within 2 years or 1 year kung maganda ang pag-aalaga. Meron ng aanihin na bunga ng kalamansi para may benta, kasi maliit lang talaga itong lupa ko, lupa namin mag-asawa. So kailangan pagyamanin, tamnan ng magandang klase ng mga puno para maliit ang lupa, malaking yield. Yun ang purpose ng mga kulay. Kaya puro mga ano ang pinapatanim ko, mga fruit bearing trees. Maliit ang gastos,
Malaki ang yield.